Napaluhod si Ara sa harap ng doktor. Ang bibig niya ay nahahanap ng salita ngunit walang lumalabas. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang salitang, "Kailangan po agarang operasyon ang kapatid niyo, Ma'am Ara. Malala na po ang kondisyon niya." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, ang pag-asa niya ay unti-unting lumalamig, unti-unting nawawala. Napapikit siya. Umaasang panaginip lang ang lahat. Ngunit nang imulat niya ang mata, nakita niya ang malalim na pagkabahala sa mukha ang doktor at ang tumpok ng papel sa mesa. Ang medical bills na kailangan nilang bayaran. Milyon-milyong piso ang kailangan para mailigtas ang nag-isa niyang kapatid, si Junjun. Paano? Paano nila kukunin ang ganoong kalaking halaga? Wala silang kahit ano pa para isangla. Ang maliit nilang bahay sa Laguna ay nasa bingit ng foreclosure. Ang lahat ng ipon niya, lahat ng kinikita niya sa pagiging sales lady ay hindi sasapat kahit sa pambayad ng gamot. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ng pag-asa. Napatingin siya sa cellphone niya, sa screen na may litrato ni Junjun na nakangiti. Parang kinurot ang puso niya. Kailangan niya itong iligtas. Kahit anong paraan. At doon, nagring ang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Hello. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. Kayo pa ba si Mese? Ara Santos. Isang formal at malalim na boses ng lalaki ang sumagot. May urgent matter po kaming pag-usapan sa inyo. Importante ito para sa pamilya niyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot? Pag-asa? Nanginginig ang kamay niya habang kinokopya ang address na ibinigay. Isang sikat na skyscraper sa gitna ng Makati, ang sentro ng mamayayaman. Kinabukasan, suot ang nag-isa niyang disenteng damit. Narating ni Ara ang gusali. Ang laki ngang gusali. Ang ganda. Ang deming mamahaling sasakyan sa parking lot. Pakiramdam niya, hindi siya nabibilang doon. Para siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Pumasok siya sa loob, at halos manlumo siya sa nakita. Marble floors, glittering chandeliers, at mga taong nakasuot ng pangnegosyo na tila walang pakialam sa mundo. Huminga siya ng malalim bago nilapitan ang receptionist. Nandito po ako para kay Mr. Alcantara, aniya, halos pabulong. Inihati siya sa pinakatuktok na palapa, kung saan nakatayo ang isang malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy. Kumatok siya, at nang bumukas ito, bumungat sa kanya ang isang opisina na parang galing sa pelikula. Malalaking bintana na tanaw ang buong skyline ng siyudad. Isang malaking mesa na gawa sa salamin. At sa likod ng mesa, nakaupo ang isang lalaki. Si Don Rafael Alcantara. Nakita niya ang litrato nito sa Forbes magazine at sa mga balita. Kilala siya bilang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngayon, nakita niya ito sa personal. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, at may matalim na tingin na parang kayang basahin ang pinakatago mong sikreto. Walang ngiti sa labi nito. Isang malamig na aura ang bumabalot sa buong pagkatao niya. Maupo ka, Miss Santos, sabi niya, walang bahid ng emosyon sa boses. Umupo si Ara sa silya na nasa harap ng mesa niya. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang hukom. Diretsahan na ako, Miss Santos, simula ni Rafael. Nalaman ko ang kalagayan ng pamilya mo. Ang kapatid mo. Ang utang ninyo. Nagulat si Ara. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung bakit. At paano niyo nalaman ang lahat ng yan, sir? Gulat niyang tanong. Hindi na importante yan, putol niya. Ang importante, may solusyon ako sa problema mo. Kinuha niya ang isang makapal na folder at inilapa sa mesa. Gusto kong magkaroon ng sarili kong anak. At ikaw ang napili kong maging surrogate mother. Parang pinatit ang hininga ni Ara. Surrogate mother. Siya. Ang ibig sabihin. Pero sir. Nautal siya. Hindi po ako. Hindi po ako ganong klaseng babae. Tiningnan siya ni Rafael, ang kanyang tingin ay matalim. Hindi ko kinuwestiyon ang pagkatao mo, Miss Santos. Mayroon akong partikular na kondisyon,
At ikaw ang nakita kong angkop dito. Ibinaba niya ang isang papel sa mesa. Ito ang kontrata. Kung papaya ka, lahat ng utang ng pamilya mo ay babayaran. Ang operasyon ng kapatid mo, sagot ko. At makakaroon ka ng isang halaga na sapat para simulan ang bagong buhay. Nakatulala si Ara sa kontrata. Ang halaga ay napakalaki. Higit sa lahat ng pangarap niya. Sapat para sa lahat ng kailangan ng pamilya niya. Pero ang kapalit ay ang kanyang pagkababae. Ang kanyang pagkatao. Ang pangarap niyang makaroon ng sarili niyang pamilya sa tamang paraan. Nagsimulang tumulo ang luha sa mata niya. Hindi niya ito kayang tanggapin. Pero paano si Junjun? Paano ang pamilya niya? May isa pa akong kondisyon, Ms. Santos, sabi ni Rafael, pinutol ang kanyang pag-isip. Kapag natapos ang kontrata, wala kang karapatang maging ina ng batang yon. Kalilimutan mo siya. Hindi ka makikialam sa buhay niya. At higit sa lahat, tumigil siya, at ang kanyang mamata ay tumiti ng matalim sa kanya. Simula ngayon, wala kang karapatang magmahal, kundi ang aming anak lamang. Simula ngayon, wala kang karapatang magmahal, kundi ang aming anak lamang. Bumalik sa isip ni Rafael ang mga salitang binitawan niya kay Ara. Malamig. Walang emosyon. Ganon dapat. Ito ay isang kontrata. Isang transaksyon. Walang puwang para sa damdamin. Lalo na ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ang pag-ibig ay pagtataksil. Napatingin siya sa larawan sa desk niya. Isang litrato niya at ng dati niyang asawa, si Valerie. Nakangiti sila ron, mukhang perpekto. Pero ang likod ng ngiting iyon ay puno ang kasinungalingan at pagtataksil. Naalala pa niya ng gabing iyon, kung paano niya nahuli si Valerie na may ibang lalaki sa mismong kama nila. Ang masalita ng pagmamakaawa ni Valerie, na puro papapangga lang pala. At ang pinakamasakit, ang balitang hindi siya pwedeng makaanak. Ito raw ay resulta ng isang aksidente na sinadya ng ngakawi niya sa negosyo na nagresulta sa kanyang pagkabaw. Pinaniwalaan niya ito. Ang sakit ng pagtataksil ay sapat na para burahin ang anumang pag-asa. Mula noon, pinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magmamahal. Ang lahat ay magiging negosyo. Lahat ay may presyo. Kaya nang kailangan niya ng magmamana ng kanyang imperyo, hindi siya nakatubiling humanap ng isang surrogate. Isang babaeng handang makipag-ugnayan sa kanya sa ilalim ng kontrata, tulad ni Ara. Isang babaeng kailangan ng pera, na madaling kontrolin. Walang emosyon. Walang drama. Ganun dapat. Ipinatawa niya si Atty. Corpus. Ayusin mo lahat ng papeles, Corpus. Ang transfer ng pera. Ang pagbabayad ng utang ng pamilya ni Ms. Santos. At siguraduhin mong ang lahat ng clauses sa kontrata ay nasa lugar. Kailangan kong protektahan ang sarili ko, at lalo na ang magiging anak ko. Masusunod, Sir Rafael. Sagot ni Atty. Corpus. Walang katanungan. Sanay na ito sa pagiging prangka at diretso ni Rafael. At ilipat mo si Ms. Santos sa Unit 30B sa Alcantara Residences. Hindi siya dapat lumabas doon nang walang permiso. Maglagay ka rin ng discreet security, 24.7. Hindi ko kailangan ng anumang gulo. Sir, hindi po ba masyadong mahigpit ang kondisyong ito? Tanong ng abogado. May bahid ng pag-aalala sa tinik nito. Masipit kung kailangan, Corpus, sagot ni Rafael, ang kanyang tinik ay malamig. Ito ay para sa seguridad ng magiging tagapagmana ko. Hindi ako pwedeng makamali. Hindi na ako pwedeng maktiwala. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam sa kanya na nailipat na si Ara sa bagong unit. Nagbukas si Rafael ng isang app sa kanyang cellphone. Ito ang access sa mga kamera sa loob ng Alcantara Residences, kabilang ang sa unit ni Ara. Nakita niya si Ara. Nakaupo sa sofa, hawa ang isang libro, ngunit ang tingin nito ay nakatuon sa malaking bintana, sa tanawin ng siyudad sa labas. Mukha itong malungkot. Malungkot at nagisa. Okay lang yan, Rafael. Bulong niya sa sarili. Ito ang napili niya.
Ito ang presyo ng pera. Ngunit isang kakaibang pakiramdam ang lumukop sa kanya. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nagtanong kung tama ba ang ginagawa niya. Kung ang pagiging kontrolado at walang emosyon ay sapat para makahanap ng kaligayahan. Bigla siyang nakaramdam ng pagkairita. Hindi siya dapat makaramdam ng ganon. Dapat ay matigas siya. Ito ang dahilan kung bakit siya naging matagumpay. Ang hindi pagpapadaig sa damdamin. Kinaumagahan, nakaupo si Rafael sa kanyang mesa, nagbabasa ng financial reports, nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kadalasan ay hindi niya ito sinasagot. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam niya. Sinagot niya, Rafael, alam kong namimiss mo pa rin ako, di ba? Isang pamilya na boses ang bumati sa kanya. Boses na matagal na niyang inakala na nabura na sa kanyang isip. Valerie, ano ang kailangan mo, Valerie? Malamig niyang tanong. Wala lang. Gusto ko lang kumpirmahin na naghahanap ka nga ng surrogate. Nagulat ako na ganon pala ang naging desisyon mo. Buti na lang at may nakita kang tulad niya. Alam mo, bagay kayo, sabi ni Valerie, may halong panunuya sa tinik. Napakunot ang no ni Rafael. Paano nalaman ni Valerie ang tungkol kay Ara? At bakit tila may kakaiba sa tono nito? Wala kang pakialam sa buhay ko, Valerie. Sabi niya. At akmang ibababa na ang tawag. Teka lang, Rafael, sabi ni Valerie, may bahid ng tawanan. May higalo ako para sayo. Pagkatapos ay naghangap ito. Agad na may dumating na text message sa cellphone ni Rafael. Pagbukas niya, isang lumang litrato ang bumungat sa kanya. Isang litrato nilang dalawa ni Valerie, nakangiti, noong una pa lang silang ikinasal. Ang saya-saya nila nun. Isang masayang alaala na bigla ay naging lason. At sa ilalim ng litrato, may nakasulat na isang linya. Hindi pa tapos ang laro. Rafael. Ang Alcantara Residences. Isang lugar na mukhang paraiso pero pakiramdam ni Ara ay pitan. Malawa ang unit, may malalaking bintana na tanaw ang buong siyudad, pero ang bawat sulok nito ay nananatiling malamig. Walang kaluluwa. Walang tunay na init. Nag-isa siya rito. At ang ngapader ay tila lalo pang nakpapalaki sa pakiramdam niya ng pag-isa. Ang tanging pinakakabalahan niya ay ang nga regular na check-up sa isang pribadong ospital. Hindi ordinaryong appointment. Mas masahol pa. Para siyang isang mahalagang pasilidad na kailangang regular na ay monitor. Hindi isang tao. Ang nga doktor ay formal, ang nga nurse ay tahimik. At ang lahat ay sumusunod sa isang tiyak na schedule na ibinigay ni Don Rafael. Wala siyang karapatang magtanong. Ang tanging sagot sa lahat ng tanong niya ay ang mabilis na tangongang ulo. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, papunta sa kanyang next check-up, napansin ni Ara ang isang babay. Maganda ito, nakasuot ng isang mamahaling puting damit, at may perpektong ayos ng buhok. Hindi niya ito kilala. Pero nang matakpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Ara ay parang tumagos ang tingin ng babae sa kaluluwa niya. Isang matalim na tingin, na may halong pagila at pagila. Hindi galit. Hindi rin awa. Basta kakaiba. Nang dumaan ang babae sa tabi niya, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang alon ng lamig. Napalingon siya, pero wala na ito. Binalikan ni Ara ang masandaling iyon sa isip niya. Sino kaya ang babaeng iyon? At bakit tila may alam ito tungkol sa kanya? O sa sitwasyon niya? Nasimulang mataning ng pagdududa ang isip niya. Hindi lang kay Rafael, kundi sa buong sitwasyon na kinasangkutan niya. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang kontrata ay ang limitadong komunikasyon sa pamilya. Isang beses lang sa isang linggo. At sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang matinding pangungulila. Hawak niya ang kanyang cellphone, at pinindot niya ang numero ni Lola Elena. Hello, Ara? Kumusta ka diyan? Tanong ni Lola Elena, may halong lungkot sa boses. Okay lang po, Lola, pagsisinungaling niya. Kayo po ba? Kumusta na si Junjun? Eto, medyo mayos-ayos na. Nakakain na siya ng maayos, sabi ni Lola Elena, may relief sa boses.
Salamat sa tulong na ipinadala mo, anak. Saan mo ba nakuha ang ganoong kalaking pera? Napatigil si Ara. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya ipapaliwanag ang ginawa niya? May pinasukan lang po akong trabaho, Lola. Malaki po ang sweldo, sabi niya, pilit na pinagaganda ang boses. Naramdaman niya ang patahimik ni Lola Elena sa kabilang linya. Ara, sigurado ka bang nasa mabuti kang kalagayan diyan? Naisip ko lang, baka. Lola, huwag po kayong maalala, sabi ni Ara, pinutol ang tanong ni Lola Elena. Basta nakakatulong ako sa inyo, masaya na po ako. Iyon lang naman ang importante. Pero pagkatapos ng tawa, napabuntong hininga siya. May halong lungkot sa boses ni Lola Elena. Tila alam niya na mayroon siyang itinago. At ang pagmamahal niya sa pamilya ay naging isang pasanin na ngayon, isang lihim na kailangang itago. Upang malis sa isip ang lahat ng ito, sinubukan ni Ara na galugarin ang buong unit. Naisip niyang mahanap ng anumang bagay na makapagpapaliwanag sa kanya kung bakit napakalamig ng lugar na ito. Sa isang maliit na drawer sa tabi ng kama, nakita niya ang isang lumang leather-bound diary. Ang pangalan sa cover ay halos nabura na, pero nababasa pa rin. VM. Dahan-dahan niyang binuklat ang diary. Nakasulat sa loob nito ang isang sulat kamay na maganda at elegante. The 15th of November, 2018. The doctor said no. It was all a lie. All that pretending. I can't do it anymore. He's furious. And I'm scared. I just want out of this fake life. He will hate me if he finds out. Nabigla si Ara. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Sino si Fi? At bakit may kasinungalingan sa buhay nila? The 20th of November, 2018. The baby. It's all about the baby. I'm leaving. He will find out eventually. I don't care anymore. But I will make sure he pays. He deserves it. I will get everything back. Nataranta si Ara. Ano ang ibig sabihin ng the baby? At ang everything back? Sino si V? At ano ang kinalaman nito sa buhay ni Don Rafael? Habang nakbabasa siya, may biglang tunog ngang susi na pinihit sa pintuan. Ang puso ni Ara ay halos lumabas sa dibdib niya. Hindi ito ang oras ng pagbisita ng matauhan ni Rafael. At wala namang sinabi sa kanya na mayroon siyang bisita. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim ang pumasok. Napatingin ito sa gulat na si Ara. Ang mukha nito ay hindi niya kilala. At ang mamata nito ay nanlilisik. Napadaing si Rafael nang makita ang replaying video mula sa unit ni Ara. Ang lalaki. Isa lang palang petitif na nakapasok dahil sa isang simpleng pagkakamali ng security. Ngunit ang takot sa mata ni Ara ng gabing iyon ay hindi maalis sa isip niya. Para itong isang maliliit na hayop na nasuko. Ang pakiramdam na iyon ang natulak sa kanya upang agad na pumunta sa Alcantara Residences. Nang dumating siya sa unit, nakita niya si Ara, nanginginig pa rin ang katawan habang kinakausap ng security guard. Namumutla ito, at ang mamata ay tila napupumigla sa luha. Miss Santos, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Umiling si Ara, hindi makapagsalita. Napansin ni Rafael ang pamumula ng kanyang mata. Sa isang sandali ng hindi inaasahang pagkabigla, inabot niya ang kamay niya at bahagyang hinawakan ang braso ni Ara. Magaan lang ang pahawa, pero ramdam ni Ara ang init. Agad siyang nagulat. At si Rafael rin ay nagulat sa sarili niyang kilos. Hindi niya dapat ginagawa iyon. Ang dapat ay manatili siyang proporsyonal. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Kailangan nating palakasin ang seguridad. Hindi ito dapat mangyari ulit, sabi niya, bumalik sa kanyang malamig na tono. Kayo, Corpus, kausapin niyo ang lahat ng security staff, siguraduhin ninyo na hindi na maulit ito. Ayokong may nangyayaring masama sa unit na yan. Umalis siya agad pagkatapos, iniwan si Ara na nakatitig sa kanya, tila nagtataka. Bumalik siya sa kanyang penthouse,
ngunit ang takot sa mga mata ni Ara ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Ilang gabi, hindi makatulog si Rafael. Ang mga pangarap niya ay nagsimulang maging kakaiba. Hindi ito tungkol sa negosyo, o sa kanyang yumaong ina, o sa anumang karaniwang iniisip niya. Ito ay tungkol kay Ara. Nakikita niya ito sa isang hardin, nakangiti, habang may kasama siyang bata na tumatakbo. Hindi niya maintindihan. Bakit siya? Nagalit siya sa sarili. Ito ay isang kontrata. Isang pangangana. Wala nang iba pa. Ang nga damdamin ay para sa mga mahihina. At siya, Rafael Alcantara, ay hindi mahina. Hindi na. Pero sa kabila ang kanyang patanggi, madalas niyang makita ang sarili na nagbubukas ang security app sa kanyang telepono. Tinitignan niya ang footage ni Ara. Nakikita niya itong nagluluto ng simpleng pagkain sa malaking kusina, nagbabasa ng libro, o nakaupo sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ang siyudad. May kakaiba sa katahimikan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit ang presensya ni Ara, kahit sa screen lang, ay nabibigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng magulong mundo niya. Isang hapon, habang abala si Rafael sa isang meeting, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, may bisita po kayo. Si Ms. Valerie Mendoza po." Napamulsa si Rafael. "Valerie." Pagtapos text message niya, sigurado siyang susunod dito. "Papasukin mo?" Malamig niyang sabi. Pumasok si Valerie, suot ang isang itim na damit na nakpapatingkat sa puti nitong balat. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, ngunit may bahid ng pagpapanggap. "Rafael, alam kong nagulat ka sa pagdating ko," sabi ni Valerie, at umupo sa harap ng desk niya na hindi man lang inalok. "Narinig ko ang tungkol sa iyong bagong proyekto." Tumingin siya ng diretso kay Rafael, at ang kanyang mamata ay nanunuya. "Surrogate mother? Ikaw? Hindi ko akalain na abot ka sa ganyan, Rafael. Akala ko ba? Wala ka ng pag-asa. Wala kang karapatan makialam sa buhay ko, Valerie," sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng galit. "Kung nandito ka para manggulo, mas mabuti pang umalis ka." Ngumisi si Valerie. "Ouch! Napakasakit naman. Hindi mo ba ako namimiss? Matagal na rin tayong hindi nakikita. Bakit hindi tayo makape, balikan ang manakaraan?" Napilitang ngumiti si Rafael. Alam niyang may ibang pakay si Valerie. Hindi ito basta-basta magpapakita ng walang kapalit. "Wala tayong babalikan, Valerie," sabi niya. Tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Ang nakaraan ay nakaraan. Ngunit salok niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laro. Alam niyang may binabala si Valerie. Kinagabihan, habang patulo na si Ara, tiningnan ulit ni Rafael ang security feed. Nakita niya si Ara na nakikipag-usap sa isang bagong security guard sa lobby ng building. Bata ang guard, at nakangiti ito habang nakikinig kay Ara. Nakita niya si Ara na tumawa. Isang tunog na hindi niya panarinig mula rito. Kusang kumunot ang noo ni Rafael. Isang kakaibang init ang kumalat sa dibdib niya. Pagkairita? Pagkainggit? Hindi niya maintindihan. Bakit niya nararamdaman iyon? Wala siyang pakialam sa kung sino ang kinakausap ni Ara. Siya ay kanyang kontrata lang. Isang instrumento. Mabilis niyang pinatay ang screen ng cellphone niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Kailangan niyang tanggalin ang anumang damdamin na lumalabas. Ilang minuto pagkatapos, na-ring ang telepono ni Rafael. Ang head ng security niya. "Sir Rafael, may report po ako," sabi ang security head. "Si Miss Valerie po. Nakita naming lumabas kanina sa building. At may narinig ang isa naming guard na kausap niya sa telepono." "Ano yon?" tanong ni Rafael, may biglang kaba sa dibdib niya. Sabi niya po, "Sir, ang bata." "Rafael, ang bata ang susi sa lahat." Nanginginig ang makamay ni Ara habang tinitingnan ang pregnancy test kit. 2 linya. Malalim. Malinaw. Positibo. Buntis siya.
Isang matinding bakso emosyon ang humampas sa kanya. Tuwa, kasiyahan, at takot. Ang takot ay mas nangingibabaw. Takot sa hindi niya alam na hinaharap. Takot sa responsibilidad. Ito na ang simula. Ang kontrata. Ang kanyang pangako kay Don Rafael. At ang batang ito, ang bata na mababagong lahat. Para sa kanya, ito ang batang magliligtas sa kanyang pamilya. Pero para kay Don Rafael, ito ay magiging tagapamana lamang. Hinawakan niya ang tiyan niya, kahit wala pa itong bakas. Anak, bulong niya. Sana mapatawad mo ako. Ang check up ni Ara ay naging mas madalas at mas masinsinan. Ngunit may kakaibang pagbabago sa pakikitungo ni Don Rafael. Hindi na lang niya ito pinababayaan sa mga tauhan. Madalas na itong sumasama. Hindi ito nagsasalita ng marami, pero nakikita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mamata. Mula sa malamig na tingin, minsan ay nakikita niya ang bahid ng pag-alala, lalo na tuwing makakaroon sila ng ultrasound. Isang beses, habang papalabas sila ang klinik, muntik nang madulas si Ara sa basang sahig. Agad na inabot ni Rafael ang kamay niya at hinawakan ang kanyang braso para alalayan siya. Ang kanyang hawa ay matata. At sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Ara ang init na dumaloy mula sa kamay nito. Mag-ingat ka, sabi niya, ang boses nito ay formal pa rin. Ngunit may kakaibang lambot. Ngumiti si Ara. Salamat, sir. Bumiti agad si Rafael, tila nahihiya sa sarili niyang kilos. Ngunit ang munting sandaling iyon ay nagbigay ng kislap ng paasa kay Ara. May tao pa rin pala sa likod ng maskara ng pagiging malamig na negosyante. Isang araw. Habang nasa sala si Ara, na-ring ang telepono niya. Ito ang pangalawang beses sa linggong iyon na tinawagan siya ni Lola Elena. Hindi dapat. Alam niya na lumalaba siya sa kontrata. Ngunit ang pag-aalala ni Lola Elena ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Rafael. Ara, nakarating sa akin ang balita. Buntis ka raw. Ang boses ni Lola Elena ay halong gulat at galit. Totoo ba iyan? Apo? Napatingin si Ara sa malaking bintana. Opo Lola. Totoo po. Paano? At sino ang ama? Halos pasigaw na tanong ni Lola Elena. Kinasal ka ba? Paano naman ang usap-usapan dito sa atin? Naramdaman ni Ara ang pamumuo ang luha sa kanyang mata. Lola. Mahabang kwento po. Pero wala po kayong dapat ikabahala. Mayos po ang lahat. Mayos? Paano magiging mayos ang ginagawa mong iyan, Ara? Hindi ganyan ang tinuro ko sa iyo. Pagkagaling-galing mong bata. Tapos ngayon, hindi na natapos ang sasabihin ni Lola Elena. Lola, ginagawa ko po ito para sa inyo. Para po kay Junjun, sabi ni Ara, nanginginig ang boses. Pakikiusap ko po. Intindi niyo po ako. Naramdaman niya ang matinding pakadismaya ni Lola Elena bago ito nakpaalam. Pagkatapos ang tawa, bumaksak si Ara sa sofa, umiyak. Ang pakiramdam na dinismaya niya ang kanyang lola ay mas masakit pa sa anumang pasakit na nararanasan niya sa kontrata. Upang maipsan ang lungkot, sinubukan ni Ara na malibang. Muli, kinuha niya ang diary na nakita niya, ang diary ni V. Nabasa na niya ang tungkol sa kasinungalingan at sa paalis ni VM. Mula sa buhay ni Rafael. Ngayon, nahanap siya na higit pang clue. The 1st of December, 2018. He said I was barren. After the accident, they told him. But that's not true. I saw the real results. He's fertile. It was all a setup to control him. To make him believe he could never have a real family. But I know the truth. And it will be my power. Napabitiv si Ara sa diary. Nahalo ang pagtataka at takot. Ang nakasulat. Nagbibigay ito ng kakaibang kahulugan sa sitwasyon. Ang aksidente? Ang pagkababao? At ang real results? Hindi siya makapaniwala. Sino si Bu, M? At ano ang kinalaman nito kay Rafael? Bakit ito nagsisinungaling tungkol sa isang sensitibong bagay tulad ng pagkabao? Ang kanyang matanong ay walang sagot, at ang bawat pahinangang diary ay nagdadala lamang ng mas maraming misteryo. Sa sumunod na linggo,
Habang nakikinig si Ara sa kanyang medical report sa telepono, nararamdaman niya ang biglang pag-iba ng kanyang pulso. Narinig niya ang boses ni Rafael sa kabilang linya. Kausap ang kanyang abogado. Hindi niya sinasadya. May naririnig siyang salita na pamilya. DNA test. Kailangan nating kumpirmahin. Ang pagkabaw. Napahawak si Ara sa bibig niya. DNA test? Pagkabaw? Bakit pinausapan pa rin ni Rafael ang pagkabaw? Kung buntis na siya sa kanyang anak, may iba pa bang alam si Rafael? Ang bata. Rafael. Ang bata ang susi sa lahat. Ang masalitang iyon ni Valerie ay pauli-ulit na umalingaw sa isip ni Rafael. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila sigurado si Valerie na ang bata ang susi? At bakit siya biglang naalala? Hindi niya maintindihan. Alam niya na ang surrogate mother ay napili base sa kondisyon niya, base sa medical reports. Sa lahat ng ginawa niya para protektahan ang sarili niya, bakit pakiramdam niya ay mayroon siyang nakakaligtaan? Napatingin siya sa cellphone niya, sa screen na may live feed ng unit ni Ara. Nakita niya si Ara, nakaupo sa sofa, hawa ang isang libro. Hindi niya napansin na ilang beses na siyang nadadial ng numero ni Ara, at pinindot ang call button. Tumunog ang telepono ni Ara sa unit. Agad na kinuha ni Ara, at napatingin ito sa screen, at sumagot. Hello, sir? Tanong ni Ara. May halong pak-alala sa boses. Kamusta ka? Tanong ni Rafael, walang emosyon. May kailangan ka ba? Okay lang po ako, sir, sagot ni Ara. Salamat po sa pagtawag. Hindi niya alam kung bakit niya tinawagan ito. Ang dapat ay nagtatanong siya tungkol sa seguridad o sa kalagayan nito. Ngunit sa halip, ang salita niya ay naging katanungan na hindi niya naunawaan. Agad niyang binaba ang telepono. Ang maaraw ay lumipas. Ang paalala ni Rafael ay nagsimulang maging pagkagusto. Ang bawat kilos ni Ara sa screen ng kanyang cellphone ay nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa kanya. Ang paraan nito nangiti kapak tumitingin ito sa labas ng bintana. Ang paraan nito nangiti kapak kausap ang isang nurse sa check-up. Ito ay malayo sa Valerie na laging may kasamang tawa ng pagpapanggap. Ara ay tahimik, ngunit may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Isang gabi. Dumating sa kanyang office si Valerie, walang paalam. Tumayo siya sa harap ng desk ni Rafael, may suot na mamahaling damit. Rafael, may mahalaga akong sasabihin. Sabi niya. May tono ng pagmamakaawa. Kung tungkol lang ito sa negosyo, may matauhan akong pwedeng makipag-usap sa iyo, sagot ni Rafael. Hindi, sabi ni Valerie. Tungkol ito sa ating dalawa. Rafael, bakit mo ako pinalitan ng isang surrogate? Napatitig si Rafael kay Valerie. Hindi ko siya pinalitan. Hindi siya tulad mo. Hindi siya tulad mo. Oh, talaga ba? Tumawa si Valerie. Ang kanyang tawa ay malami. Sa tingin mo, mahal ka niya. Sa tingin mo, hindi niya ginawa yon para lang sa pera. Lahat ng ginagawa niya, puro para sa pera. Wala kang alam, sabi ni Rafael, galit na galit. Alam ko, Rafael. Alam ko, ako pa ba? Sabi ni Valerie. At lalo na, alam mo ba na siya ang pumunta sa akin para mag-apply bilang surrogate? Ano? Gulat na gulat si Rafael. Nagsisinungaling ka. Magtanong ka sa matauhan ko. Makikita mo ang katotohanan, sabi ni Valerie, at umalis siya. Hindi siya makapaniwala. Ara? Bakit? Ang babaeng nakita niya na may matinding takot sa mamata nang una silang makita. At ang babaeng tumatanggap na mga tawa niya na may pag-alala. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Alamin mo kung may kinalaman ba si Valerie sa pagkuha natin kay Ara Santos bilang surrogate, sabi niya. At kung totoo ba na si Ara mismo ang lumapit kay Valerie. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, may isang bagay na nakpaalala sa kanyang nakaraan. Sa panahon na iniisip niya ang pagkabao niya. Sa tuwing nakikita niya si Ara, parang may isang bahagi ng kanyang sarili na nagtatanong. Tama ba talaga ang sinasabi ni Valerie noon?
Isang hapon, pumunta siya sa lumang ospital kung saan siya nakpa-check up matapos ang aksidente niya. Matagal na niyang iniwasan ang lugar na iyon. Ngunit ngayon, kailangan niya. Nahanap siya ng mga lumang records, at nahanap niya ang dating doktor niya. Dok, naalala mo pa ba ako? Si Rafael Alcantara. Sabi niya. Gusto ko lang malaman ang totoong resulta ng check-up ko nun. Sir Rafael, sabing doktor, naalangan. May pinabantaan po sa akin noon na. Kung hindi ako susunod sa gusto niya, masisira ang pamilya ko. Sino? Tanong ni Rafael, alam na niya ang sagot. Si Valerie, hindi ba? Opo, sir. Sabi ngang doktor. At ibinigay niya ang lumang record ni Rafael. Ang totoo po. Sir. Hindi po kayo bao. May kakayahan po kayong makaanak. Napahawa si Rafael sa lamesa. Nagsinungaling si Valerie. At ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, ay dahil sa kanyang kasinungalingan. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang office, isang kakaibang pakiramdam ang lumukop sa kanya. Galit. Galit kay Valerie. Pero sa gitna ng galit, mayroon ding paasa. Ang bata. Ang bata sa sinapupunan ni Ara ay posibleng. Bigla. Tumunog ang telepono niya. Ito ay ang private investigator. Sir, may nahanap po kaming impormasyon. Si Valerie Mendoza po, nakipag-usap kay Ms. Sara Santos noon. At pinuntahan din po ni Ms. Valerie si Ms. Sara sa Laguna. Hindi po namin alam kung ano ang pinag-usapan nila. Naalala si Rafael. Ang maasalita ni Valerie. Ang maasalita ni Ara. Ang pagdududa ni Rafael. Lahat ay nagalo. Naktanim si Valerie ang isang binhiing pagdududa. At ngayon, ito ay unti-unting lumalaki sa isip ni Rafael. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang panaginip para kay Ara. Ang pagiging malapit niya kay Rafael, ang mga maliliit na kilos ng pag-alala, ang natingin na napapahiwating ngang higit pa sa isang simpleng kontrata, lahat ng ito ay napapatubo ngang isang damdamin na sinubukan niyang pigilan. Pero habang tumataas ang pagtingin niya sa kanya, lalo naman siyang natatakot. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Rafael? Para maging isang ina para sa kanyang anak, hindi isang asawa. Isang hapon, habang nag-almusal si Ara, nakarinig siya ng malakas na katok sa pinto. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buong katawan niya sa kanyang nakita. Lola? Alos pabulong na tanong niya. Nakita niya si Lola Elena, nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha nito ay galit na galit at may luha sa mga mata. Ano itong naririnig ko? Ara? Sigaw ni Lola Elena. At pumasok sa loob ng unit nang hindi man lang nakpaalam. Buntis ka raw? At sa isang lalaki na hindi mo asawa? Anong ginawa mo sa sarili mo, Ara? Lola, pakinggan niyo pa muna ako, sabi ni Ara, at bigla, dumating si Rafael. Nakatinginan ang dalawa. Si Lola Elena ay nagalangan, ngunit ang galit sa mamata nito ay hindi maalis. Kayo ba ang may-ari ng lahat ng ito? Tanong ni Lola Elena kay Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang anak ko, ginagamit mo lang ba? Lola, hindi po ganon. Sabi ni Ara. At napayak siya. Ginagawa ko po ito para sa inyo. Para sa akin. Para sa amin. Galit na sigaw ni Lola Elena. Hindi ko kailangan ng ganyang uring tulong. Ara, hindi ako mapapaya na maging ina ka lang isang bata na hindi mo kayang tawagin na anak. Sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang matinding galit at pagkadismaya sa mukha ni Rafael. Tila nasasaktan siya sa masalita ni Lola Elena at sa ginawa ni Ara. Bigla siyang bumalik sa pagiging malami at ang kanyang tingin ay bumalik sa pakawalang emosyon. Makalipas ang ilang araw, habang nasa loob ng isang coffee shop, nagulat si Ara nang makita niya si Valerie. Ngumiti si Valerie, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. Ara, alam kong naguguluhan ka, sabi ni Valerie, at umupo sa harap ni Ara. Hindi ka ba nagtataka kung paano nalaman ni Lola Elena ang tungkol sa'yo? Kayo ba ang nasabi sa kanya? Tanong ni Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabo ng mabilis. Hindi ko naman sinasadya,
sabi ni Valerie, at nakunwari itong nag-aalala. Sadyang may nakakakita lang sa inyo ni Rafael, at naiparating sa akin. Bakit niyo po ginagawa ito? Tanong ni Ara. Hindi ko naman ginagawa ito para sayo, Ara. Ginagawa ko ito para sa aking sarili, sabi ni Valeria, at bigla, nagbago ang tono nito. Pero gusto ko lang malaman mo ang totoo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang kontrata na iyan, ang paasawa ninyo. Ako ang may gawa. Parang nabingi si Ara. Ano po? Ako ang may gawa? Ngumiti si Valerie, isang ngiti na puno ng panunuya. Ako ang nagsabi kay Rafael na maganap ng surrogate. At ako ang nagsabi sa kanya na ikaw ang kunin? Gusto kong makita kung paano siya magdusa, na hindi niya kaya na makaroon ng pamilya. At ikaw, isang madaling biktima. Isang babaeng kailangan lang ng pera. Hindi makapasalita si Ara. Ang lahat ng paalala ni Rafael. Ang lahat ng matingin. Ang lahat ng makilos. Lahat ay isang kasinungalingan. Pero, bakit? Tanong ni Ara. Para magiganti, sabi ni Valerie. At para makita siya na mahalin ang isang tao, na hindi naman kayang mahalin siya. Para masaktan siya sa pagtataksil ng isang babae na tulad mo. Hindi ako ganon. Sabi ni Ara. At nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya. Ganon ka, Ara. Lahat ng ginawa mo, para sa pera. Ang pagmamahal mo kay Rafael, para lang sa pera. At ang bata. Tumayo si Valerie, ang kanyang tingin ay matalim. At ang pinakamasakit, Ara, ay ang bata. Hindi siya anak ni Rafael. Ang bata. Hindi siya anak ni Rafael. Umalingaw sa isip ni Rafael ang masalitang iyon ng kanyang private investigator. Kasama ang balita mula sa dating doktor na hindi siya bao. Nakabuhol-buhol ang lahat ng impormasyon, nagahalo ang galit, pakalito, at isang malamig na takot. Pinakinggan niya ang recording ng private investigator. At ang nga boses ni Valerie at Lola Elena ay naglaro sa kanyang isip. Valerie. Siya ang pumunta sa akin para mag-apply bilang surrogate. Gusto kong makita kung paano siya magdusa, na hindi niya kaya na makaroon ng pamilya. At ikaw, isang madaling biktima, isang babaeng kailangan lang ng pera. Ang nga salitang ito, hindi ito kaswal. Ito ay puno ng lason. Nagsisinungaling si Valerie. At ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng pagdududa niya, ang lahat ng panghihinala niya kay Ara, ay namula sa binhi na itinanim ni Valerie. Ang pinakamasakit, ang pag-isip na ang bata sa sinapupunan ni Ara ay hindi niya anak. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang galit na naramdaman niya ay nakakasakal. Bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula kay Valerie. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang pagmamanipula. Si Valerie ay hindi nagbago. Agad niyang ipinatawa si Valerie sa kanyang opisina. Pumasok si Valerie na may ngiti sa labi, tila natatagong tagumpay. Rafael, bakit mo ako ipinatawag? Hindi ba sinabi ko na sayo ang lahat? Sabi ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Anong ginawa mo, Valerie? Tanong ni Rafael. Ang kanyang tini ay malamig at puno ng pagbabanta. Bakit mo ako pinaniwala na baw ako? At anong kinalaman mo sa papasok ni Ara sa buhay ko? Ngumisi si Valerie. Oh, nalaman mo na pala. Ang bilis mo naman, Rafael. Akala ko ba, matalino ka? Nagawa kitang paikuting ng napakatagal. Ang sarap sa pakiramdam. Bakit? Siga ni Rafael, at napahampas siya sa lamesa. Anong gusto mo sa akin? Gusto ko lang makita kang magdusa, Rafael. Sabi ni Valerie, tumayo at lumapit sa kanya. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Ang sakit ng pagiging wala. At ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na hindi lang ikaw ang nagisang mayaman dito. Kung hindi ka mapapawi sa akin ng iyong kumpanya, isisigaw ko sa lahat na ang bata sa sinapupunan ni Ara ay hindi mo anak. Napanganga si Rafael. Hindi siya makapaniwala sa kasamaan ni Valerie.
Gagamitin nito ang isang inosenteng bata para saktan siya. Hindi pa man nakakabawi si Rafael, nakatanggap siya ng larawan at mensahe. Ang larawan ay si Ara, kasama si Lola Elena, na may kasamang malalim na text. Ang iyong surrogate, nakikipagsabwatan sa dating asawa mo. Akala mo ba, tapat siya sayo? Ang nakpadala ay si Valerie. Ginagawa na niya ang banta niya. Ang kanyang galit ay lumukop sa kanya. Ang pagdududa, na matagal nang naitanim sa kanyang isip, ay muling bumalik. Si Ara. Alam na niya na pinaniwalaan ni Valerie si Lola Elena na si Ara ay isang masamang babae. Pero ang tanong, nakipagsabwatan ba talaga si Ara kay Valerie? Napakasakit. Ang pakiramdam na muling maloko ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi na siya nag-atubili. Nagmamadali siyang bumalik sa Alcantara Residences. Nang makita niya si Ara sa sala, nakaupo, at tila umiyak, naramdaman niya ang matinding sakit. Ang takot na muling maloko ay mas nangingibaba. Ara, sabi niya, ang kanyang tinik ay malamig. May kailangan tayong pag-usapan. Napatingin si Ara sa kanya, ang kanyang nga mata ay namamaga sa pag-iyak. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Valerie. Ang pagpapakabaw niya sa akin. Ang pagmamanipula niya sa iyo, sabi ni Rafael. Pero ang gusto kong malaman, totoo ba na ikaw ang lumapit kay Valerie? Nakiisa ka ba sa kanya? Umiling si Ara, ang maluha ay patuloy na umagos sa kanyang pisngi. Hindi po, sir. Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niya. At ang bata? Ara? Tanong ni Rafael, ang kanyang tini ay nangingini. Totoo ba na hindi ko siya anak? Napasinghap si Ara. Ang kanyang puso ay nabasag. Tapos na ang kontrata natin? Ara, sabi ni Rafael, ang kanyang tingin ay blanko. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na niya kayang itago. Kunin mo ang pera at umalis ka. Ayoko nang makita ka. Tapos na ang kontrata natin. Kunin mo ang pera at umalis ka. Ayoko nang makita ka. Ang masalitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Ara. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit. Ang pag-ibig na lihim niyang itinago para kay Rafael ay duro na ngayon. Ang paasa na naktanim ng isang bagong simula ay nalanta. Hindi na siya isang ina ng anak ni Rafael. Siya ay isang kasinungalingan, isang traido. Walang pagpipilian si Ara. Kinuha niya ang kanyang gamit, ang kanyang maliit na bag, at ang isang malaking halaga ng pera na iniwan ni Rafael sa mesa. Ngunit ang pera ay parang walang halaga. Wala siyang pakialam sa pera. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang patitiwala ni Rafael na nawala na. Ang pinakamasakit. Ang tingin niya sa kanyang mata. Ang tingin ng pakasuklam. Bumalik si Ara sa Laguna, sa maliit nilang bahay. Sinalubong siya ni Lola Elena na may luha sa mga mata, ngunit hindi ito luhang kalungkutan. Luha itong galit. Kaya ka pala biglang bumalik, Ara, sabi ni Lola Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ba, malaki ang sweldo mo? Akala ko ba, maayos ang lahat? Hindi pala, Lola. Pakinggan niyo po muna ako, sabi ni Ara. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lola Elena. Hindi na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Saan ka ba galing, Ara? Sinong amang ng anak mo? Ano ba talagang pinasukan mo? Hindi makapagsalita si Ara. Ang salita ni Lola Elena ay parang magbato na binabato sa kanya. Tiningnan niya ang kapitbahay na natitipon sa labas ng bahay. Ang tingin nila ay puno ng panghuhusga. Ang mabulungan nila ay umaling-awngaw sa kanyang tenga. Ang anak niya, walang ama. Ang anak niya, galing sa isang masamang paraan. Napasandal si Ara sa pader. At nagsimulang umiyak. Ang lahat ng pag-asa niya ay nawala na. Ang pamilya niya, galit sa kanya. Ang makapitbahay niya, hinuhusgahan siya. Si Rafael, iniwan siya. Ang mundo niya ay gumuho na. Sa kanyang maliit na kwarto, nakaupo si Ara sa kama. Ang lahat ng kasalukuyan ay nakakabigla, nakakatakot. Ngunit bigla, natatandaan niya ang isang bagay. Ang kanyang ultrasound picture.
Kinuha niya ito sa kanyang bag at tinitigan. Ang maliit na bilog na hugis sa loob. Ang puso nito ay tumitibok at ang mga kamay nito ay nakakuyom. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo at laman. At ang pagmamahal niya sa batang ito ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit. Ang takot na naramdaman niya ay naglaho. Ang lungkot na naramdaman niya ay naging lakas. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya susuko. Kung wala siyang pamilya na magtatanggol sa kanya, siya ang magtatanggol sa sarili niya. Hinawakan niya ang tiyan niya. Anak, huwag kang maalala? Sabi niya. May luha sa mamata, ngunit ang luha ay luha ang determinasyon. Lalaban ako para sa iyo. Kinabukasan tumawag si Ara kay Attorney Corpus. Hello Attorney Corpus, sabi niya. Nandito po ako para mag-file ng reklamo laban sa pagbawing kontrata ni Don Rafael. Ms. Santos, sabi ni Attorney Corpus, ang kanyang boses ay formal. May utos po si Rafael na huwag ka na naming pakikialaman. Tapos na ang kontrata. Pero attorney, sabi ni Ara, hindi po ako papayag. Ako ang inangang bata, at may karapatan ako. Pasensya na po, Mrs. Santos. Sabi ni Attorney Corpus, at naghangap ang telepono. Umiyak si Ara. Naramdaman niya ang sakit ng pagiging wala. Wala siyang laban. Wala siyang suporta. Walang makakatulong sa kanya. Samantala, sa labas ng bahay, nakita ni Lola Elena si Ara. Nakita niya ang pagiging matapang ni Ara. Ang determinasyon sa mga mata nito. At bigla, naalala niya ang mga salita ni Valerie. Ang masalita nito na punong lason. Ang boses ni Valerie ay walang kaalam-alam na kasinungalingan, hindi tulad ng boses ng kanyang apo, na puno ng katotohanan. Baka may kinalaman si Valerie sa lahat ng ito, bulong ni Lola Elena sa sarili. Baka may mas malalim na dahilan si Ara sa lahat ng ito. Kinagabihan, nakaupo si Ara sa kanyang kama. Ang ultrasound picture ay nakapatong sa kanyang kamay. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mata ay nananatiling matatag. Hindi siya babalik sa Manila para magmakaawa. Hindi siya babalik para sapra. Siya ay babalik para harapin si Rafael, para harapin si Valerie, at para protektahan ang karangalan niya at ang kanyang anak. Ang nga araw na lumipas matapos niyang palisin si Ara ay parang walang kulay. Ang kanyang opisina, ang kanyang penthouse lahat ay tila walang buhay. Sinubukan niyang kalimutan ang mukha ni Ara, ang luha sa mga mata nito. Ngunit hindi niya magawa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang nga salita ni Valerie, hindi siya anak ni Rafael. Ngunit ang nga salitang iyon ay namistulang lason ngayon. Nasa mesa niya ang resulta ng DNA test na kinuha niya ng lihim. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi siya makapapaya na paikutin ulit ni Valerie. Kinuha niya ang sobre, nangingini ang nga kamay. Binuksan niya. Isang pangalan ang unang tumambat sa kanya. Alcantara. At ang isang pangalan pa. Santos. Ang resulta. 99.9% posibilidad. Siya ang ama. Ang bata. Ang bata sa sinapupunan ni Ara ay kanyang anak. Isang matinding bukso ang pagsisisi ang humampas sa kanya. Ang lahat ng galit niya kay Ara. Ang lahat ng pagdududa. Walang-wala. Puro kasinungalingan. Si Valerie. Ginawa nitong muli siyang tanga. Bigla. Tumawag ang private investigator niya. Sir Rafael. May nakuha po kaming recording, sabi ng PI. Kinausap po ni Valerie si Lola Elena ni Ms. Santos, at sinabi niya po na siya ang naplano ng lahat. Gusto niya lang po kayong saktan. At sinabi rin niya po na hindi niyo po ana ang bata. Para siyang binaksakan ng langit at lupa. Ang lahat ng ebidensya ay natuturo sa isang direksyon. Ara ay inosente. Ang lahat ng pagdurusa ni Ara, ang lahat ng luha niya, ay dahil sa kanyang pagiging bula, sa kanyang pagiging biktima ng pagmamanipula ni Valerie. Ang kanyang puso ay kumiro sa sakit. Paano niya nasaktan si Ara ng ganun? Agad siyang tumayo. Handang habulin si Ara. Handang humingi ng tawad. Ngunit sa kanyang pakabigla,
Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. At dun, nakatayo si Ara. Matangkat. Nakasuot ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang nga mata ay nananatiling matatag, puno ng determinasyon. Walang takot. Walang paalinlangan. May hawak siyang isang sobre. Ara. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangingini. Lumapit si Ara sa kanya. Walang salita. Walang galit sa mga mata nito. Iniabot niya kay Rafael ang sobre. Binuksan ni Rafael ang sobre. Isang kopya ng DNA test result. Parehong resulta ng kanya. Ang pangalan ni Ara. At ang kanyang pangalan. 99.9. Napatingin si Rafael kay Ara. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ara, patawarin mo ako, sabi ni Rafael, at lumapit siya kay Ara. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng nagawa ko. Sa pagdududa ko sayo. Sa pagpapaalis ko sayo. Patawarin mo ako. Niyakap niya si Ara ng mahigpit. Pakiramdam niya, bumalik ang hininga niya. Ang init ng katawan ni Ara, ang amoy nito, lahat ay nakpapakalma sa kanya. Umiyak si Ara sa kanyang balikat. Rafael. Bulong niya. Mahal kita, Ara, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Humiwalay si Ara sa kanya, ang kanyang nga mata ay puno pa rin ng luha. Mahal din kita, Rafael. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Hindi tayo magpapatalo kay Valerie. Labanan natin siya. Makasama tayo. Para sa atin. Para sa anak natin. Tumango si Ara. Ang kanilang magkamay ay mahigpit na makahawa, na bibigay ng lakas sa isa-isa. Makalipas ang ilang oras, nakaroon ng biglaang press conference si Valerie. Balak niyang ilabas ang mga kasinungalingan laban kay Rafael at Ara, lalo na tungkol sa pagiging ina ng kontrata at sa hindi totong ama ng bata. Nakahanda na ang lahat. Ang nga media, ang nga kamera, ang nga flash. Ngunit sa sandaling magsisimula na si Valerie, bumukas ang pintuan. Pumasok si Rafael. At sa tabi niya, nakakapit ang kamay niya, si Ara. Ang kanyang tiyan ay halata na. Nakita ang lahat ng tao. Ang nga mata ni Valerie ay nanlaki sa gulat. Ang nga mata ni Valerie ay nanlaki sa gulat nang makita niya kaming pumasok ni Rafael. Ang ngiti niya, na nakpapanggap na kagalakan, ay unti-unting nawala at napalitan ng pakabigla. Hawak ni Rafael ang iking kamay, at ang bawat hakbang namin papasok sa silid ay parang isang panalo. Ang nga flash ang kamera ay nagsimulang tumutok sa amin. Ang nga bulungan ng nga reporter ay nagalo-halo sa hangin. Si Ara Santos yon, di ba? Siya ang surrogate mother? Anong ginagawa nila dito? Umupo kami ni Rafael sa harap ng nga reporter. Tumingin si Rafael kay Valerie, at ang kanyang tingin ay matalim. Valerie, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hindi ko alam kung anong balak mong sabihin sa press conference na ito. Pero gusto kong malaman ng lahat ang totoo. Nakiba ang mukha ni Valerie. Rafael, anong sinasabi mo? Nandito ako para protektahan ka. At sabihin ang katotohanan tungkol sa babaeng yan. Ikaw ang sinungaling, Valerie, sabi ni Rafael, at inilabas niya ang isang flash drive. Nandito ang lahat ng ebidensya. Ang DNA test na nagpapatunay na hindi ako bao. Ang recording ng pausap mo sa akin, sa aking abogado, at sa private investigator ko. Ang pagmamanipula mo sa lahat ng tao. Ang buong silid ay nabigla. Si Valerie ay hindi makapagsalita. Ang reporter ay nagsimulang maingay. Anong sinasabi mo, Mr. Alcantara? Nagsisinungaling ba talaga si Ms. Mendoza? Nakuha ba talaga niya kayong paikutin? Naplano si Valerie na gawin akong surrogate para makita niyang masaktan si Rafael, sabi ni Ara, at ang kanyang boses ay nanginginig. Ginawa niya ito para sa paghihiganti. Pero ang hindi niya alam, ang bata sa sinapupunan ko ay anak ni Rafael. Parang may bumaksak na bomba sa silid. Ang nga reporter ay nagsimulang magtanong. Ang nga kamera ay nagsimulang ma-flash ng mas mabilis. Bigla.
Bumukas ang pintuan. Lola Elena. Hindi kayo maalala, sabi ni Lola Elena, at lumapit siya sa amin. Si Valerie, siya ang nagsabi sa akin na ang apo ko ay isang masamang tao. At siya ang nagbanta sa akin na sisirain niya ang pamilya namin kung hindi ko siya susundan. Pero sa kabilang lahat, nakita ko ang pagmamahal ng apo ko sa kanyang anak. At nakita ko ang katotohanan. Niyakap ni Lola Elena Ciara. Patawarin mo ako, apo. Ang mahalaga. Ikaw ay ligtas. Si Valerie ay hindi na makakilos. Ang nga reporter ay nagsimulang magtanong sa kanya, ngunit wala siyang masabi. Ang kanyang muka ay namumutla, at ang nga mata niya ay puno ngalit at pakatalo. Gusto ko malaman ng lahat, sabi ni Rafael, at lumapit siya sa akin. Hindi kami maasawa, pero ang pag-ibig namin ay totoo. Ang bata sa sinapupunan ni Ara ay ang magiging tagapagmana ng Alcantara Empire. At siya, sabi ni Rafael, tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang magiging asawa ko. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay kumabo ng mabilis. Niyakap niya ako. Ara Santos, sabi ni Rafael, lumuhod siya sa harap ko. Mahal kita. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan. Will you marry me? Napahawa ako sa bibig ko. Nasimulang umagos ang luha sa mga mata ko. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, ay naglaho. Yes, bulong ko. Napalakpakan ang mga tao sa silid. Hinalikan ako ni Rafael. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa amin. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko, hindi na ako naisa. Narito ako ngayon. Nakatayo sa gitna ng isang hardin na puno ng bulaklak, ang hangin ay sariwa at ang araw ay maliwanag. Suot ang isang puting damit pangkasal, tila isang panaginip. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay naglaho na parang uso. Nakatingin ako kay Rafael. Ang lalaking pinaalayan kong buhay ko. Ang lalaking nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, at sa isang sandali, pakiramdam ko, walang ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa. Ang pangarap na itinago ko sa aking puso ay naging totoo. Ang pag-ibig na akala ko'y imposible ay nandito na. Ang makamay ni Lola Elena, na nooy puno ang galit, ay ngayon ay nasa kamay ko, at ang kanyang ngiti ay puno ang kaligayahan. Si Junjun ay nasa harap, masigla at nakangiti, at ang kanyang mukha ay puno ng paasa. Hindi na kami nagisa. Ara, sabi ni Rafael, at inabot niya ang kamay ko. Ang araw na ito, tandaan mo, ang araw na tayo ay nagtagpo. Ang araw na ang ating pag-ibig ay nakwagi. Ang masalitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hindi na ako isang surrogate mother. Hindi na ako isang kasinungalingan. Ako ay si Ara Santos, ang babaeng minamahal ni Rafael Alcantara. Sa likod ng lahat ng kaligayahan, nakita ko si Valerie. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasuot ng itim, at ang kanyang nga mata ay puno ngalit. Ngunit ang kanyang galit ay walang halaga ngayon. Ang lahat ng kanyang pagmamanipula, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay nabunya na. Ang Alcantara family at ang buong mundo ay alam na ang totoo. Hindi siya makakapagulo. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Valerie, bulong ni Lola Elena. Ang kasamaan mo ay walang kapaguran. Ang pag-ibig ay hindi natatakpuan sa pamamagitan ng paghihiganti. Natatakpuan ito sa pagtanggap. Tumayo si Valerie. Ang kanyang muka ay puno ngalit, at tumalikod siya. Ngunit ang kanyang pag-alis ay walang kapangyarihan. Wala na siyang magagawa. Ang kanyang huling laban ay talo na. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsasalita, ngunit ang bawat salita niya ay hindi ko naririnig. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko. Rafael, sabi ko, ang luha ay umaagos sa aking na mata, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, ay nagbigay daan sa pag-ibig na ito. Ang pag-ibig mo ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pag-ibig mo ang nagbigay sa akin ng pamilya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ara, sabi ni Rafael,
ang kanyang boses ay puno ang emosyon. Ikaw ang aking himala. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking walang kulay na mundo. Nangako ako sa iyo na hinding-hindi na ako magmamahal, ngunit ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala. Nangako ako sa iyo na hinding-hindi ka mag-isa. At ngayon, ipinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng mga tao, na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Hinalikan niya ako. Ang bawat halik ay parang isang pangako. Isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Isang pangako ng kaligayahan. Makalipas ang ilang taon, nakikita ko ang aking sarili sa isang hardin na puno ng bulaklak. Kasama si Rafael at ang aming anak, si Rafael Jr. Ang aming anak ay tumatakbo sa damuhan, nakangiti, at ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig. Si Junjun ay nakatayo sa tabi, nakangiti, at ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng pangarap ko ay totoo na. Ang pamilya na akala ko ay impossible ay nasa harap ko na. Ang sakit ng nakaraan ay naglaho na. Ang pag-ibig ni Rafael, ang pag-ibig na aking pamilya, ay sapat na. Ang nga buwan na sumunod sa aming kasal ay punong kaligayahan. Si Rafael ay hindi na ang malamig at walang emosyon na negosyante na nakilala ko noon. Siya ay isang mapagmahal na asawa, isang masigasig na partner, at isang excited na ama. Ang aming pag-ibig ay lumago, at ang bawat araw na lumilipas ay mas lalo naming nararamdaman ang pagmamahal namin sa isa't isa. Ang Alcantara Empire ay hindi na lang negosyo. Ito ay pamilya. Kabilang ako sa mga board meeting, at ang aking mga ideya ay pinahahalagahan. Si Junjun ay nasa isang magandang eskwelahan, at ang ngiti niya ay mas malawak kaysa sa dati. Si Lola Elena ay naninirahan na sa amin, at ang kanyang ngatawa ay nabibigay buhay sa buong bahay. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay naglaho na. Ang aming buhay ay parang isang panaginip. Isang araw, habang nasa loob ako ang office ko, may dumating na isang sobra. Walang pangalan ng nakpadala. Ang sulat kamay ay pamilya. Binuksan ko ito, at ang aking puso ay kumabo ng mabilis. Ito ay mula kay Valerie. Ara, kung nababasa mo man ito, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Hindi ko inakala na ang lahat ng ginawa ko para saktan kayo ay magiging dahilan para magkaisa kayo. Ang akala ko, sa pamamagitan ng paghihiganti, makakahanap ako ng payapaan. Pero nakamali ako. Ang aking pag-isa ang pinakamalaking parusa. Ang pag-ibig niyo ay totoo. Ang batas sa sinapupunan mo ay ang patunay. Patawad. Ara. Patawad. Rafael. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Sana, sa paglipas ng panahon, makahanap ako ng payapaan. Salamat. Ang luha ay nasimulang umaagos sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng papapatawad. Ang galit na naramdaman ko kay Valerie ay naglaho. Pinalitan ito ng awa. Ipinakita ko kay Rafael ang sulat. Binasa niya ito, at ang kanyang mga mata ay punong lungkot. Valerie, bulong niya. Sana, makahanap siyang kapayapaan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ara, sabi niya, hindi mo kailangang mag-alala. Ang mahalaga, tayo ay makasama. Ang mahalaga, ang pag-ibig natin ay nagwagi. Tumango ako. O, Rafael. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa atin para makita. Ang ating pagmamahal ay ang ating lakas. Isang umaga, dumating ang araw. Ang aking mundo ay naging mas maliwanag. Isinilang ko ang aming anak, si Rafael Jr. Ang kanyang mga mata ay tulad ng kanyang ama. Ang kanyang ngiti ay tulad ng sa akin. Ang lahat ng sakit ng pagbubuntis ay naglaho sa isang iglap. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang kanyang maliliit na kamay, at naramdaman ko ang pagmamahal na hindi ko pa naramdaman noon. Ang pagmamahal ng isang ina. Si Rafael ay nasa tabi ko. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Salamat, Ara, sabi niya, at hinalikan niya ako. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-ibig. Ang ating pagmamahal ay hindi nagsimula sa isang fairy tale.
Ito ay nasimula sa isang kontrata, sa kasinungalingan, sa sakit. Ngunit ang ating paibig ay nawagi. Ang ating pagmamahal ay nabigay ngang daan para sa isang bagong simula. Ang lahat nangyari, ang lahat ng sakit, ay nagdulot ng isang magandang resulta. Ang ating pinagtakpo, ang ating pag-ibig, walang hanggan. Ang araw ay unti-unting lumulubo, ang liwanag nito ay nakpapainit sa aming haden. Ang tunog ng tawa ni Rafael Jr. ay pumupuno sa buong lugar habang hinahabol niya ang isang paru-paro. Nakaupo ako sa isang bench, ang kamay ni Rafael ay nasa balikat ko. Nakasama kami, nagaharap sa lahat ng pagsubok, at ngayon, narito kami, masaya at payapa. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, bulong ni Rafael, at hinalikan niya ang aking buhok. Ang araw na ako ay may pamilya. Ikaw. Ang anak natin. Ngumiti ako. Ako rin, Rafael. Akala ko ang lahat ay isang panaginip lang. Ang pag-ibig. Ang pamilya. Ang lahat ng ito. Huwag mong kalimutan, Ara, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ito ay totoo. Tayo ay totoo. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagdurusa, ay nagbigay daan sa atin para makita. Ang ating pag-ibig ay ang ating lakas. Ang aking buhay ay nagbago. Mula sa pagiging isang sales lady na naghihirap, hanggang sa pagiging isang surrogate, at ngayon, sa pagiging isang asawa at isang ina. Ang lahat ng sakit na nakaraan ay naglaho. Ang pagdududa, ang panghuhusga, ang lahat ay wala na. Ang tanging nararamdaman ko ay pag-ibig at kapayapaan. Rafael, sabi ko, at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sayo. Ang iyong pag-ibig ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang iyong pag-ibig ang naturo sa akin na maging matata. Ngumiti si Rafael. At ikaw, Ara. Ang iyong pag-ibig ang naturo sa akin na magtiwala muli. Ang iyong pag-ibig ang nagbigay ng kulay sa aking walang kulay na mundo. Salamat, Ara. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lahat ng ito. Naglakad ako sa hardin, kasama si Rafael, kasama ang aming anak, at kasama ang aming pamilya. Si Lola Elena, na nooy punong galit, ay ngayon ay nasa tabi ko. Ang kanyang nga mata ay puno ng luhang kaligayahan. Si Junjun, ang aking kapatid, ay nakangiti. At ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa sa dati. Ang lahat ng pagdurusa ay naglaho na. Ang ating pagmamahal ay hindi nasimula sa isang fairy tale. Ito ay nasimula sa isang kontrata. Sa kasinungalingan. Sa sakit. Ngunit ang ating pag-ibig ay nagwagi. Ang ating pag-ibig ay nagbigay ng daan para sa isang bagong simula. Ang lahat ng nangyari, ang lahat ng sakit, ay nadulot ng isang magandang resulta. Ang ating pinatakpo. Ang ating pag-ibig, walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafael. Sa aming maminamahal na mambabasa. Isang taus-pusong pasasalamat ang nais naming iparating sa inyong lahat. Sa paglalakbay na ito, kasama namin kayo sa bawat pahina, sa bawat kabanata, at sa bawat emosyon. Ang paglikha ang ating pinagtakpo ay isang paglalakbay din para sa amin, puno ng hamon, sorpresa, at higit sa lahat, pag-ibig. Nagsimula ito sa isang simpleng ideya ang pagtatakpo en dalawang mundong makaiba, na pinagbuklod en tadhana at isang kontrata. Ngunit habang lumalalim ang kwento, kasama ninyo, aming natuklasan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa mga kasunduan, kundi sa puso. Ang bawat linya, bawat dialogo, at bawat eksena ay isinulat ng may buong damdamin. Umaasa na ito ay makatago sa inyong mga puso. Nawa inaramdaman ninyo ang pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagsubok. Ang kapangyarihan ng pagpapatawa na napagaling sa masugat. At ang walang hanggang paasa na laging nabibigay liwanag sa kadiliman. Sa kwento ni Ara at Rafael, nais naming ipakita na kahit sa gitna ng pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay magtatagumpay. Ang bawat pinagtagpo ay may dahilan, at ang bawat kwento ay may natatagong aral. Lubos kaming napapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal.
Sana ay naiwan itong magandang marka sa inyong magkapuso at isipan. Gusto naming marinig ang inyong mga salubin at damdamin tungkol sa kwento. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Lubos na gumagalang. Pusong Pinoy Tales.